Kuya Bador, ako po si Nida, 67 taong gulang. Narito po ako ngayon sa Caloocan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, malakas po akong kumita noong aking kabataan. May maganda po akong napundar na bahay. Nag-chat po ako sa inyo ngayon dahil gusto kong idulog sa iyo ang naging kalagayan ko ngayon. Hayaan po ninyong ibahagi ko ito, ganito po yon. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Congratulations! Congrats! Dennis, darling. Ang ganda naman ng bahay na ito. Narang mesa at mga upuan. Pati sopa, ang ganda. Halika, Sofia. Papakita ko sa iyo ang kwarto ko. Ah, talaga? Ah, ang laki naman ng kwarto mo. At ang lambot ng kama. At wow! Ang laki ng bathtub mo. Ida, asawa ko. Mabutit na kapag asawa na ang kaisa-isang anak natin na si Denise. Oo nga, Nestor. At masaya ako na nakapag-asawa na rin si Dennis. Akala ko hindi na siya mag-aasawa eh. Nasa ilang taon na rin ng anak natin. Gusto ko nga regaluhan na ang anak natin. Ano sa palagay mo, Nida? Ilipat na natin sa pangalan ni Dennis ang bahay na ito. Sa bagay, parang maganda yung ideya mo. 83 na ako at alam naman natin na hindi natin madadala ang mga ito. Oo, ililipat ko na rin kay Dennis ang savings natin sa bangko. Siya, sige. Kumilos na tayo at ayusin na natin ito. Tatay Nestor. Nanay Nida. Si Dennis. Wala na po siya. Patay na po si Dennis. Dahil po sa motor accident. Anak natin, Nestor. Isang taon pa lang naman ang nalilipat natin na property sa kanya. Tapos siya na palang mauna sa atin. Nestor! Napakabait pa naman niya. Napakabait niya. Bakit siya pa? Bakit? Tignan mo yan si Sophia. Wala pang ang isang taong nawawala si Dennis eh. May natutulog na kaagad na lalaki. At dyan yata nakatira sa bahay nila? Sophia? Sophia? Aba, at napalitan na ang susi ng gate. Hindi tayo na ito makakapasok. Hay, gabi na. Wala atang tao. Ilatag mo na nga muna ang karton dyan para makahiga. At napapagod na ako at inaantok na ako. Sige. Nilatag ko ito sa labas ng gate. Oo, no choice naman tayo eh. Gusto ko nang magpahinga eh. Umaga na pala, Nestor. Nakatulog talaga ako sa sobrang pagod. Halika na, puntahan na natin ang bodega natin. Ay, mabuti pa nga. Para may benta tayo sa junk shop.
Magugutom tayo kung maghihintay tayo kay Sofia. Kuya Bador, natagpuan na lang namin na dito na kami nakatira sa aming lumang bodega. Maliit lang ito, kalawangin at butas-butas ang bubong. Nilagyan na lang namin ng lumang tolda at tagpi-tagping sako na nagsisilbing dingding namin. Nakasalampak kami sa sahig kung kumain at dito sa sahig na rin kami natutulog. Sa ngayon kumukuha kami ng mga karton sa convenience store para pambili ng pagkain. Pagkatapos namin ibenta yon sa junk shop. Ngayon po ay tinitingnan-tingnan ko lang yung bank book na nailipat ang mga laman sa anak kong si Dennis. At hindi ko mapigilang umagos ang mga luha habang tinatanaw na lang namin ang bahay ko. Hindi na ako makapasok dito. Ito na po ngayon ang kalagayan ko, Kuya Bador. Sana po may mag-advise din sa comment section at mapayuhan po ako. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Nida na humihingi ng payo sa atin. Para sa mga katulad ng ganitong sitwasyon, may kasabihan, ako ang nagtanim, umani, nagbayo at nagsaing. Ngunit, iba ang kumain. Kung bakit naman kasi ang responsable ay napaparusahan ng mga taong irresponsable at mga abusado. Selfies, paramot, mga nagpapakasasa sa hindi nila pinagpaguran. Genesis 6:5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Para sa mga nagpapabaya, lalong-lalo na sa mga nakatulong sa kanya, mga taong tumulong kung bakit naging tagumpay, lumingon tayo sa ating pinanggalingan. Basahin natin ang verse na ito. Mga Ngaral 5:10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit, ito man ay walang kabuluhan. Kawikaan 28:24. Ang anak na ninakawan ang kanyang magulang at sasabihin ito'y hindi kasalanan, ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. At kung bakit busy ang mga magulang, busy sila para sa mga anak. Ang lahat ng pagtitiis, pagsisikap ay para sa mga anak. Kaya ang magulang ay bigyan ng panahon at atensyon para hindi magsisi pagdating ng panahon. Awit 71:9. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. 2 Corinthians 5:1. Alam namin na pag nasira na itong tent na ito na tinitirahan natin dito sa lupa at itong katawan natin, bibigyan kami ng Diyos ng bahay sa langit na hindi ginawa ng tao at hindi na yun masisira kahit kailan. Awit 27:4. Kaya Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Dear Kuya Bador, ako po si Joyce.
29 na taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Valenzuela City. Isa akong high school teacher. Nag-chat ako sa'yo dahil hindi ko maintindihan at hindi ko maturuan ang sarili ko na maging masaya ko. Kung bakit nasabi ko ito, hayaan po ninyong ibahagi ko ito sa inyo. Ganito po yun. Arnel, mahal, bakit hindi ka nakauwi kagabi? Joyce, nagkayayaan kasi sa department namin. Naabot na ng umagang event, kaya hindi ako nakauwi kagabi. Di sana mag-chat ka man lang para hindi naman ako nag-aalala. Hindi ko nadalang charger ko, kaya lowbat ang cellphone ko. Pasensya ka na, ha? Ganun ba? O sige. Mahal, alis muna ako ha. May bibilhin lang ako. Sige. Bye. Ingat ka. Hindi na kita sasamahan. Mag-aasikaso lang ako. Okay lang, mahal. Sige. Bye. Joyce, kumusta ka na? Hindi mo yata kasama si Ernel. Diba kapag ganitong araw ng Sabado kasama mo si Ernel mag-grocery? Ikaw pala, Aubrey. Oo, sumasama siya. Bakit alam mo? Ha? Nakikita ko lang kayo. Ganun ba? Joyce, kunin kitang ninang ha. Bibinyagan na ang anak ko this week. Ninang ka ha? Ano? May anak ka na pala? Ay, bakit hindi ko yun nabalitaan? Oo, sige. Ninang ako. Arnel, mahal, narito na ako. Halika na, mag-lunch na tayo. Alam mo ba, nagkita kami ni Aubrey. May anak na pala siya. Kinuha niya akong ninang. Ninang? Pengi nga na tubig. Bakit bigla ka nagulat? Samahan mo ako ha. Ninang ako Oo, sige. Sasamahan kita. Miss Joyce! Miss Joyce! Sandali! Kumusta ka? Ikaw pala, Tina. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka naman? May babalita kasi ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo. Dapat na alam mo ito, Joyce. Nang asawa mo si Arnel, nakita ko sila ni Aubrey. Ha? Ang sweet nila. Hawak-hawak pa ni Arnel ang baby nila Ikaw talaga, Tina. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Ayusin mo nga yung pinagsasasabi mo, ha? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Kasi kaibigan mo ako. Ganun ba? Kuya Bador, sa tulong ng kaibigan kong si Tina, nalaman at napatunayan ko na anak pala ng asawa ko ang inaanak ko. Litong-lito ako kung paano nila nagawa sa akin ng ganon. Pakiramdam ko, para akong pinagtakluban ng langit at lupa. Sana, Kuya Bador, meron din pong mag-advise sa comment section para mabasa ko at mapayuhan po ninyo ako.
Maraming salamat po. Mapagpalang araw, kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Joyce na humihingi ng payo sa atin. Mapait, masakit. Ang nararamdaman at iyan ang katotohanan. Tanging may-ari lang ng puso ang nakadadama ng sakit nito. Mga ngaral 7:26. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit naaalipin ang mga masasama. Masakit, mahapdi, makirot kapag ang puso ay nasugatan. Pero, maghihilom din yan. Nagkalamat, nabasag, o nagkadurog-durog ang relasyon. Pero, sa pamamagitan ng pagpapatawad, ang nasira na relasyon ay maaayos at muling mabubuo. Matthew 6:14. Dahil kung pinatawad nyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Pero kung di nyo pinatawad ang iba, di rin patatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanan nyo. Magdasal na makayanan na magpatawad dahil hindi masaya ang may galit sa puso. Kung nadidiliman ka man sa 4 na sulok ng kwarto mo, lawakan mo lang ang pangunawa mo dahil napaka lawak ng mundo. Tanggapin ang kalagayan, ang hindi gusto ng sitwasyon ay paalaala na kailangang lumapit sa Diyos. Itaas ang pangalan ng Panginoon, lalo na may problema. Ang problema ay bahagi ng iisang buhay. Buhay na kompleto at makulay. Ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Dear Kuya Bador, ako si Gina, 27 taong gulang at kasalukuyan pong nakatira sa Bulacan. Second year college po ako nang mahinto sa pag-aaral. At sa ngayon ay nagtatrabaho po ako bilang sales lady sa isang mall. Nasubukan ko na rin pong makisali sa mga beauty pageant. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Mahilig ako sa pagmamodel at naging Miss Barangay po ako. Nag-chat ako dahil napapagod na po ako at hindi ko na po maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko. Kung bakit nasabi ko po ito, ay hayaan po ninyong ibahagi ko ito sa inyo. Ganito po yun. Gina, kumusta ka na, classmate? Hoy! Meron akong ipaliliwanag sa'yo. Magandang mag-invest sa na-discover kong company. Talaga? Oo, easy money lang, madaling kumita. Ay, talaga? Wow! Talaga, Sandra, ha? Oo. Yayaman ba tayo dyan? Oo, pag malaki ang na-invest mo, syempre, malaki ang kita. Sige. Invest ko ang iniipon kong ito. Ito, bibilangin ko sa'yo, ha? 45, 46, 47, 48, 49, 50! Ayan! Ayan lahat ng iniipon ko. 50,000 pesos yan! O sige kukunin ko na ha. Tiyak matutuwa nito si Upline. Oh, ayan. Ibibigay ko na sa'yo, ha? Balitaan mo na lang ako.
kailangan ko nang umalis eh. Magkikita kasi kami ngayon ng boyfriend ko eh. O sige, bye! Bye! Gina! Kanina nakita na kita dyan. Nakaupo. Nakabalik na ako. Nandyan ka pa rin? Ikaw pala, Mariel. Inihintay ko kasi si Romeo, yung boyfriend ko. Ay, Mariel! Excuse me ha? Hello? Hello, Romeo? Oh, bakit hindi kita ma-reach kanina? Kanina pa ako tumatawag eh. Buti naman tumawag ka. Gina, may sasabihin ako sa iyo. Ano ko ba papaliwanag ito? Okay. Gina, huwag ka sanang mabibigla. Ikakasal na ako. Ano? Oo, wag mo akong bibiruin ng ganyan, Romeo ha? Hello? Hello? Aba, pinatayan niya ako ng phone. Mariel? Mariel, bakit ganun? Siya pa naman ang minahal ko ng sobra-sobra. Tana, Gina. Samahan mo na kita. Ihatid kita sa bahay niyo. Tana. Oh, ikaw na pala yan, Gina. Eh, sino ba yung kasama mo? Ano po, tatay? Si Mariel po, kaibigan ko. Ganun ba? Mariel! Huwag mo kung saan-saan sinasama ang anak kong si Gina, ha? Kaya ginagabi ng uwi dahil nababarkada sa'yo. Gina, alis na ako. Bakit ang sungit ng tatay mo? Naku, pagpasensyahan mo ng tatay ko, Mariel. May sakit kasi siya eh. Masakit ang mga paa niya kaya masungit. Salamat pala sa paghatid mo sa akin. Ingat ka ha. Alis na ako. Bye, Gina. Bye. Bye po, tatay. Sige na, kanina ka pa nga eh. Gina, anak. Kawawa naman ang kapatid mo kanina. Galing siya dito. Sabi niya yung mga nganak na ulit ang asawa niya. Wala daw ulit siyang trabaho. Diba, anak? May ipon ka naman. Tulungan naman natin ang kapatid mo para may pambayad siya sa panganganak ng asawa niya. Ay, naku. Tatay, aasa-asawa siya tapos pag nagipit, sa'yo lalapit. Alam niya naman na wala kang trabaho at masakit pa yung mga paa mo. Tsaka may sarili rin akong problema, tatay. Ay, Gina. Anak, alam mo naman na hindi ko kayang tiisin ng kapatid mo kaya sinabi ko sa'yo. Hindi ba? Tay, alis muna ako. May pupuntahan lang ako sandali. Tao po. Tao po. Sandra? Sandra? Gina, ikaw pala. Liga, pasok ka. May sasabihin ako sa'yo, Gina. Sandra? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Nakipag-break ba sa yung boyfriend mo? Talaga yung mga lalaki, hindi talaga mga faithful yung mga yan eh. Hindi yun. Ano? Ikakasal na nga kami this month.
Gina, na-scam tayo! Na-scam tayo! Ano? Ayaw ko ng ganyang biro, ha? Ano na yung iniipon ko? Ibig mo sabihin, wala na yung pera. Wala na yung pinaghirapan kong pera na inipon ko. Oo, ganun Gina. Ba? Wala na yung savings ko. Kuya Bador, birthday ko po ngayon. Wala nang nagbigay ng bulaklak o bumati man lang. Wala nang nakaalala sa birthday ko. At nadiskubre ko na sa classmate kong si Sandra, ikakasal ang boyfriend ko. Bakit ba ang hirap ng buhay? Ang hirap ng buhay namin at ang pangit pa ng ugali ng mga taong scammer. Minsan nakakapagod din. Maging mabuti sa kapwa. Sana, Kuya Bador, meron ding mag-advise sa comment section. At sana, mapayuhan mo po ako kung anong dapat kong gawin. Ang inyo pong lingkod, Gina. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Gina na humihingi ng payo sa atin. Ang mga scammer, sila ang mga magnanakaw, mandaraya at mga sinungaling. May katumbas na halaga ang lahat ng bagay. At kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Ibig sabihin lang para sa mga scammer, may panahon pa para magsisi, humingi ng tawad at magbagong buhay. Dahil anuman ang itinanim, iyon ang aanihin. Levitico 19:11. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Iniwan ka man ng BF mo, but always remember, si God, hindi siya nang iiwan. Kahit talikuran mo man siya, never kanyang saktan, ni pabayaan man. At kung bakit hindi kayo nagkatuluyan, dahil may nakalaan, merong nakatakda para sa iyo. Kumuha ang Diyos sa tadyang ni Adan para magkaroon ng Eva. Ibig sabihin, meron sukat na nakalaan talaga para sa iyo. Genesis 2:21 hanggang 23. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. At doon naman sa iyong ama, kahit mali ang iyong ama at ikaw ang tama, igalang mo siya, tanda ng pagiging mabuti mong anak. Huwag mo siyang sigawan o pagdabugan, dahil ikaw na anak ay biyaya ng Diyos. Awit 127:3. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling, pagpapalang merong galak. Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Bumibigat ang buhay dahil akala natin tayo lang mag-isa. Lagi natin dapat tandaan na may Diyos. Mag-serve ka sa Diyos. Huwag kang mapagod maging mabuti. Galatians 6:9. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi, dadating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Marami pang araw, marami pang pagkakataon. Magdasal ka para gabayan ka ng Diyos. Maging kapartner mo ang Diyos sa lahat ng desisyon mo. John 10:10. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. May dahilan ang lahat ng bagay. Huwag mo hayaan na mabulag ka, na hindi mo makita na maganda ang mundo. Huwag mo akalain na pangit ang mundo dahil lang sa maling ginawa sa iyo ng masamang tao. Bilhan mo ang sarili mo ng bulaklak.
at i-chat mo ang sarili mo. Batiin mo ng happy birthday. Mahalin mo ang sarili mo. Smile. Smile lang. Mapapansin mo na maganda ang may star at makikita mo na kay ganda ng paglubog ng araw. Palayain mo ang sarili mo sa galit. Magpatawad ka. Ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ako po si Henry, 47 years old from Makati. 5 taong balo at may isang anak na halos binata na rin. Siya po ay 23 years old. Kuya Bador, nais ko po sanang idulog sa inyo ang aking naging problema sa aking ama. Umibig ako sa ex-girlfriend ng aking anak na si Vanessa. Napamahal na po sa akin ng babaeng ito dahil sa tuwing may problema sila at may gusot sa aking anak, tumatakbo siya sa akin at nakikinig sa kanyang mga saloobin at hinanakit sa aking anak. Ganito po iyon. Kamusta na ba kayo ni Vanessa, anak? Mukhang di na siya napapasyal dito sa bahay. Hindi ko na nga kayo nakikitang magkasama. Yes, Daddy. Alam niyo naman, chick boy ang uni ko iyo mo. Guwaping baga. Oh, si John Paul yun ah. Kahit nakatalikod, kilala ko boyfriend ko eh. Mahilig pa sa kat. Bilisan ko nga ang paglalakad. John Paul! John Paul! Vanessa? Anong ginagawa mo dito? Sino yung kasama mo? Nakaakbay ka pa ah? Walang iya ka, taksil! Break na tayo! Hudas ka! Ganoon lang kadali ang relasyon nyo? Bakit? Halos ilang buwan lang ata kayo. 8 months lang, Dad. Masyado siya maikpit at demanding. Baka mahal na mahal ka lang kaya ganun siya sa'yo. Nakakasakal ang kanyang pagmamahal, Daddy. Dami pa naman ibang babaeng pagpipilian. Kuya Bador, sa kasulukuyan, ito po ngayon ang aking nararamdaman at di alam ng aking anak. Ano po ang aking gagawin? Pagpayuhan po ninyo ako. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Henry ng Makati. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Henry na humihingi ng payo sa atin. Ang damdamin mo sa kanya ay maihahalid tulad sa ulan na dumating nang hindi mo namamalayan. Dumating sa panahon na hindi ka handa at wala kang masisilungan. Muling naging makulay ang mundo mo. May sigla at saya ang nadarama. Hindi mo dapat nagustuhin siya, pero hindi mo mapigilan ang iyong nadarama. Mali ang mahalin mo siya, pero hindi mo madiktahan ang puso mo na huwag siyang mahalin o ibigin. Gusto mo siya kahit mali ang iyong nadarama. Alam mo naman ang mali, kaya dapat ay sumuko ka na. Pusa kang umiwas para makalimutan mo siya. Kahit gusto mo siya, gawin mo ang lahat para lang mawala ang pagmamahal mo sa kanya. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo sa lungkot at hirap na posibleng maramdaman mo. Masasabi nating late ka na dahil dumating na siya sa piling ng taong mahalaga rin
sa buhay mo. Kaya dapat na hindi maging kayo. 1 John 2:15 hanggang 17. Huwag niyong mahalin ang mundo o mga bagay na nasa mundo. Kung mahal niyo ang mundo, hindi niyo mahal ang Ama. Lahat ng mga bagay sa mundo, mga pansariling pagnanasa, mga nakikita at gustong makuha ng mga tao, at lahat ng nandito sa mundo na pinagmamalaki ng mga tao, lahat ng yan, hindi galing sa Ama, galing yan sa mundo. Lumilipas ang mundo at ang lahat ng nasa mundo ng gusto ng tao, pero forever na mabubuhay yung mga sumusunod sa gusto ng Diyos. Huwag mo wasakin. Huwag mo sirain ang iyong anak. Anak na binigay ng Diyos sa iyo. Kung mapansin mo na ang anak mo ay babaero, putulin mo na ang sumpa. Ang sumpa na yan, huwag na dalhin sa next generation. Turuan mo ang anak mo sa pamamagitan ng iyong magandang halimbawa. Bigyan mo siya ng halimbawa ng isang ama na makadiyos. Kung paano mo na-train ang bata, Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Maging magulang ka, magpakamagulang ka. Ikaw bilang isang ama, bilang tatay, ano ang gagawin mo sa anak mong lalaki? Pag nakikita niya sa iyo ang mga bagay na hindi naman niya dapat na makita, kung paano mo siya na-train, ganun ang magiging siya. Liban na lang kung paghimalaan siya ng Diyos. Maging responsable, magkaroon ng takot sa Diyos. Sumunod sa Diyos, itrain mo ang anak mo sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Magkaroon ng moral recovery sa loob mismo ng tahanan. Humingi ng tawad sa Diyos na matapos na ang ganitong mga problema. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway ang salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh. Manunubos ko at kanlungan. Ang pagngiti ang pinakamadaling paraan para maitago ang sakit na nararamdaman. Ngunit ang panalangin ang pinakamabisang paraan upang gumaan ang bigat na nararamdaman. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Dear Kuya Bador, ako po si Ana, 35 anyos, from El Depons, Bulacan, Dalaga. Halos dito na po ako lumaki at nanirahan. Idudulog ko po sana sa inyo ang aking kaibigan at kapitbahay na chismosa at inggitera. Lagi po siyang napapaaway dahil sa kanyang masamang ugali. Pinagsabihan na rin po ako ng aking inay na dumistansya sa kanya dahil masamang influence daw po siya sa akin. Ito po ang aming kwento. Tao po! Tao po! Andyan po ba si Ana, Aling Maria? Ana, andyan na naman ang kaibigan mong chismo sa ating gitera. Oh, magkwekwentuhan na naman kayo dito sa bahay ng kung ano-ano. Inay, hayaan mo na lang kami. Dito kami masaya at nailalabas namin ang aming saloobin at mga opinyon. Kami lang naman dalawa ang nagkukwentuhan eh. Ang naninira ng kapwa at ang pagiging chismosa ay masama yan sa harap ng Diyos. Kasalanan yan.
Alam ko po yun, Nay. Nakikinig lang naman ako. Basta, dumistansya ka sa kanya, ha? Baka mapasama ka niyan. Opo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta ka na, Ana? Alam mo, may ikukwento ko sa'yo. Ichichismis pala. Oh, tanghali na Di pa kayo maglulubay ng kwentuhan yan, ha? O, Lina, dito ka na mananghali na naman. Wag na po, Aling Maria. Sa bahay na lang po, nakakahiya naman eh. Ana, salamat sa kwentuhan ha. Aalis na ako. O sige, ayaw mo naman dito kumain eh. O sige, bye. Ingat ka. Bye! Kuya Bador, ayan po ang aking problema ngayon. Pagpayuhan niyo po ako, nagmamahal at umaasa, Ana ng Ildefonso, Bulacan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Napakinggan natin ang sitwasyon sa pangalang Ana na humihingi ng payo sa atin. Napakabilis kumalat ang chismis sa ngayon dahil sa internet. Kaya dapat gamitin natin sa mabuti ang technology. Marami tayong napapansin na mga biktima ng kalamidad, kagaya ng baha, bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan at iba pa. Pero pansinin din natin ang naging biktima ng chismis. Napakarami ng pamilya ang sinira ng chismis. Bakit nga ba ang tao nasasarapan sa chismis? Kawikaan 18:8. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Kapag ang tao malayo sa Diyos, malapit sa chismis. Kapag ang tao ay chismosa, mga intrigera yan. May mga lihim na galit sa chismis. Malalim ang problema ng taong chismosa. Kawikaan 11:13. Walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit, ang tunay na kaibigan, iyong mapapagkatiwalaan. Masama ang pagkatao ng taong chismosa. Hindi sila mapapagkatiwalaan. Totoo man o hindi, ang sinasabi ng taong chismosa, dapat nating tingnan kung ano ang motibo niya, kung bakit niya yon sinasabi. Kawikaan 20:19. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Kawikaan 16:28. Ang tao na baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. 1 Timothy 5:13. Saka nagiging tamad sila. Inuubos nila ang oras nila sa pangangapit bahay. Tapos, ang malala pa niyan, nahihilig sila sa chismis at pakikialam sa buhay ng may buhay. Levitico 19:16. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Colossians 3:8. Pero ngayon, tanggalin nyo na ang lahat ng galit, matinding sama ng loob at masamang pag-iisip. Dapat wala nang pang-iinsulto, malaswang salita na lumalabas sa mga bibig nyo. Mga awit 34:12-14. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Tama ang nanay mo na iwasan mo ang kaibigan mo na chismosa. Dahil may kasabihan, birds of the same feather flock together. Meaning, ipakilala mo lang ang kaibigan mo, makikilala ka na kung sino ka. Dahil kung kanino ka sumasama, kung ano meron sila, meron ka din. Kung ano sila, magiging ganun ka din. Tama na.
Magbagong buhay na. May pag-asa pang magbago. Alisin ang inggit at magsikap. Matuto na makontento upang ang buhay ay maging produktibo. At doon naman sa mga biktima ng chismis, keep silent dahil alam mo naman ang totoo. At lalabas din ang katotohanan. Anuman ang naging sitwasyon, anuman ang kalagayan, lagi kang magpasalamat sa Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, ngayoy pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.